for the bride. Pangarap ko na kailan may di maglaho ang pag-ibig kong ito, pagkat hindi ko makakayang mawalay sa'yo. Ikaw lamang ang buhay ko, sana na may pakinggan mo ang puso ko na mayroong sinasabi. Ikaw lamang ang tangi kong minamahal, ang lagi kong dinarasal. Sana'y habang buhay tayong magkasama. Ang puso ko'y ibibigay lamang sa'yo. Ito ang aking pangako mula ngayon hanggang magpakailan pa man. Ikaw lamang, ikaw lamang ang buhay ko, sana giliw pakinggan mo ang puso ko na mayroong sinasabi. Ikaw lamang ang tangi kong minamahal, ang lagi kong dinarasal. Sana'y habang buhay tayong magkasama. To Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory. Lord God, Heavenly King, O God, Almighty Father, Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father, have mercy on us. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. Let us pray. Father, you have made the bond of marriage, the holy mystery, a symbol of Christ's love for His church.
Hear our prayers for our beloved Roderick and Rachel. With faith in you and in each other, they pledge their love today. May their lives always bear witness to the reality of that love. We ask you this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. For you show your might when the perfection of your power is disbelieved. And in those who know you, you rebuke temerity. But though you are master of might, you judge with clemency, and with much lenience you govern us. For power, whenever you will, attends you. And you taught your people by these deeds that those who are just must be kind, and you gave your children good ground for hope that you would permit repentance for their sins. The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, you are good and forgiving. Lord, you are good and forgiving. You, O Lord, are good and forgiving, abounding in kindness to all who call upon you. Hearken, O Lord, to my prayer, and attend to the sound of my pleading. Lord, you are good and forgiving. All the nations you have made shall come and worship you, O Lord, and glorify your name. For you are great and you do wondrous deeds. You alone are God. Lord, you are good and forgiving. You, O Lord, are a God merciful and gracious, slow to anger, abounding in kindness and fidelity. Turn toward me and have pity on me. Give your strength to your servant. Lord, you are good and forgiving. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, the Spirit comes to the aid of our weakness, for we do not know how to pray as we ought, but the Spirit Himself intercedes with inexpressible groanings. And the one who searches hearts knows what is the intention of the Spirit, because He intercedes for the holy ones according to God's will. Hallelujah, 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 hallelujah. Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth. You have revealed to little ones the mysteries of the kingdom. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus proposed another parable to the crowd, saying, "The kingdom of heaven may be likened to a man who sowed good seed in his field. While everyone was asleep, his enemy came and sowed weeds all through the wheat, and then went off. When the crop grew and bore fruit, the weeds appeared as well. The slaves of the householder came to him and said, 'Master, did you sow good seed in your field? Where have the weeds come from?' He answered, 'An enemy has done this.' His slaves said to him, 'Do you want us to go and pull them up?' He replied, 'No. If you pull up the weeds, you might uproot the wheat along with them. Let them grow together until harvest. Then at harvest time, I will say to the harvesters, first collect the weeds
and tie them in bundles for burning, but gather the wheat into my barn. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang hapon po sa inyong lahat. Una-una mga kapatid, po naiingitan na po sa mga kasama ko mga taga Bulacan sapagkat sila po nakapagpa-selfie na po sa isa sa mga pinakahinahangaan namin na po na basketball player. Especially mga kapatid ko na hindi na rin po ako kabataan, po si Mr. Alvin Patrimonio, our four-time most valuable player. 4 times, pa. Pero siyempre, narito tayo para kina Roderick at Rachel. At ako po humihingi ng paumanhin kina Roderick at Rachel, po, sapagkat hindi kami masyadong nagkita, sapagkat masyado po akong naging abala, po, sa ilang mga bagay, po, sa aming parish, sapagkat meron pong maraming mga pagawain doon. And so I am asking, for their pardon and for their understanding. Isa sa mga pinakapaborito ko na lagi na ginagamit po sa pagbasa, na maliban sa araw na ito, na kayo po mga kapatid na po bukas ay pwede nang hindi magsimba sapagkat ito pong ginagawa natin ay anticipated Sunday Mass. Sapagkat ang mga readings natin ay may kinalaman po sa pagbasa kapag araw ng linggo. At doon makikita natin na paano ang ating Panginoon ay matyaga sa lahat ng mga tao. At inaalaala natin ng ating pong Panginoon na sa likod ng tinatawag nating maraming kasamaan ng mga tao, ang sinasabi dito, yung pagsasama ng trigo o nagtatawag po natin ng wheat at yung pong natawag po nating masasamang damo, hindi niya inutos na bunuting kaagad yung masasamang damo. At alam natin mga kapatid ko na isa sa mga kasabihan na ang masasamang mga damo, ibig sabihin po masasamang mga tao. Pero ang Diyos, mga kapatid ko, ay Diyos ng paghihintay, Diyos ng pagtitiyaga, Diyos na nagbibigay sa atin ng napakaraming chances until we die. Sapagkat ang pinakamahirap lamang ay doon sa yung ating pong final impenitence. Ibig sabihin na sa kahuli-hulihang pagkakataon, tatanggihan natin ang grasya ng ating Panginoon na magbalik loob sa Kanya sapagkat yun ang magiging pinakamalungkot na buhay ng tao, ang hindi niya makasama eternally ang lumikha sa Kanya. Walang iba, mga kapatid ko, ang makasama ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Kaya hinihiling ko kina Roderick at Rachel na meron kayong mga makikitang hindi maganda sa isa't isa. Na nobody's perfect in this world. Na walang perpektong marriage, walang perpektong tao, pero sabi ko nga po kanina, po sa aking pong misa, po sa Couples for Christ, may I ask your indulgence, my dearly beloved, na wag po nating gagamitin yung pong tinatawag po nating pagtitiwala o pagmamahal, and then we compare it, parang figure of speech, na kapag Father, basag na yung baso, hindi mo na magagamit. O kaya po pagka basag na, halimbawa, yung banga hindi na magagamit. Sa amin po, sa kumbento namin, na sapagkat kami po ay galing po, nanggaling po sa San Rafael, Bulacan, kahit po minsan may basag na ng kaunti, hindi po namin kaagad tinatapon. Sapagkat para sa amin, ang baso hanggang hindi talagang lubusang biyak na biyak o basag na basag, at hindi naman talaga delikadong delikado, we still use them. Na ibig sabihin mga kapatid ko, hindi pwede, po ng isang tao, may masyadong mainipin na itapon na natin itong taong ito. Na ganun din ang sinasabi ng ating unang pagbasa, na kung kakayanin talaga ng Diyos, itatapon tayong lahat sapagkat tayong lahat ay makasalanan. Simula sa paring nagmimisa ngayon sa inyo, hanggang sa pinakabata dito, alam nating meron tayong stains ng tinatawag nating original sin. Na sapagkat mga kapatid, habang hindi pa binibinyagan ng isang bata, ang buhay na walang hanggan ay wala doon sa bata. Kaya that's how you explain mga kapatid ko, na papaano ang banga mga kapatid ko na merong lamat ay sinasabing itapon na natin at ilagay na lamang natin doon sa
stockroom sapagkat hindi na masyadong magandang tingnan. Pero sa mga tao na maganda ang pinagkukuhanan sapagkat mapagmahal, malawak ang isip, maunawain, well, it still works. It must stay there sapagkat mayroong value. Kung kaya't mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin na mauubusan tayo ng tiyaga sapagkat ang Diyos, mga kapatid ko, kung bibigasin natin, mga kapatid ko, yung 1 Corinthians chapter 13, na pamaya-maya, mga kapatid ko, i-apply natin sa magiging mag-asawang sina Roderick at Rachel na tinatawag nating iyon ang kauna-unahang katangian ng Diyos. That God is so patient with all of us. Ang Diyos ay matiyaga sa ating lahat. Walang binubunot kaagad, walang pinapatay kaagad. Kaya nga, pananaw ng mga Kristiyano na hindi tayo pumapayag na ang isang taong nagkasala ay hindi natin bigyan ng at least rehabilitative justice. Let me repeat, mga kapatid po, that phrase, rehabilitative justice, kesa punitive justice. Sapagkat ang punitive justice, ang diin nito ay doon sa pagbibigay ng parusa, sa pagbibigay, mga kapatid ko, na kung ano ang dapat sapagkat siya ay nakagawa ng mali. Well, he deserves or she deserves punishment. Pero hindi ganon, mga kapatid ko, ang penal code natin, ang penal system ng mga Kristiyano. And even, mga kapatid ko, the worst kind of human beings na bibitayin. Ayan, Roderick at Rachel. At palagay ko, baka nabasa din to ni Mr. Alvin Patrimonio. Again, may most favorite. O pinaka-paborito ko talagang basketball player. Kaya sinasabi ko, yung lumapit sa iyo, napakagaling mag-basketball niyan. Sabi ko, iyang kako ang basketball player na walang kagulang-gulang. Bukod sa magandang lalaki, talagang magandang kalooban. I have never seen him play rough or tough or sabihin natin Anyway, baka mapunta kay Mr. Patrimonio, po ang ating pong homily. Ay inuulit natin, mga kapatid ko, na yung rehabilitative justice that we believe bilang mga alagad ng ating Panginoon na pinagsasabihan ng kanyang ebanghelyo na hindi mo na pwedeng bunutin magkasabay ang trigo at ang masamang damo. Hintayin natin yung wakas ng panahon. Na alam po ba ninyo, mga kapatid ko, naalaala ko po, nang minsang magsalita po sa amin, si Mr. Randy David, ang kapatid po ng hinahangaan din ko pong obispo, na si Bishop Ambo David, na meron siyang kinekwento, mga kapatid, during those time, I think it was 1995 or 1996, during yung kay Etchagaray, marami, mga kapatid ko, many Filipinos were divided into opinions kung ano ang gagawin sa kanya. Itutuloy ba ang lethal injection or hindi? Well, of course, mga kapatid ko, ang Diyos ay hindi pumapayag sapagat habang buhay ang tao, mayroong pag-asa. Inuulit ko, hope springs eternal. Na ang Diyos ay matiyaga sa ating lahat at hindi niya tayo kaagad kakalusin. Kumbaga sa salita, mga kapatid ko, ng isang FPJ, na dapat ka ng kalusin, dapat ka ng mawala. Sapagat, doon sa kwento, ni Mr. Randy David, sa Philippine Daily Inquirer, ay meron daw na nangyayari, sa France, na kapag mayroong ginigilotin, ibig sabihin yung binabagsakan ng palakol, ayan, doon sa kanyang leeg. Tingin ko, doon po nanggaling yung salitang gilitan, guillotine. Na bumabagsak yung palakol doon sa public enemy number 1 o doon sa somebody who deserves, the death penalty. At yung pong mga tao na talagang masyadong matigas ang puso, nagpapalakpakan sila. Yes, nagpapalakpakan po sila pagka bumagsak yung guillotine, pagka bumagsak yung palakol, nagpapalakpakan sila and they would cry, to the crowd, finally, an evil person is dead.
Pero meron pong mga tao doon na mas mababait at mas matitino. Na alam ba ninyo kung ano kanilang stance, ano ang kanilang stand, at ang kanilang ginagawa na habang tinatawag po natin na sila, mga kapatid ko, ay nakakakita ng mga ginigilitan at binabagsakan ng palakol, pababa, mga kapatid ko, sa kanilang leeg para putulin, sila po ay napapayuko. And they are, ika nga po, katulad ng ginagawa natin kanina, sa pambungad natin, na lagi tayong nagtatanong kung bakit nagsisimula tayo lagi sa pagsisisi, sapagkat hindi tayo pwedeng humarap sa Diyos sa pwede nating sabihin, ako ay magaling, ako ay malinis, ako ay perpekto, marami kong nagawa. A humble person, ang lagi niyang sinasabi sa kanyang sarili, hindi pa, kulang pa, at hindi pa sapat yung ginagawa ko. However, natawag natin, na gaano mang karami ang nagawa ng taong itong kabutihan, he still or she still sees herself or himself wanting kung ano, mga kapatid ko, ang dapat niyang gawin, para maiyalay sa ating Panginoon. Kaya yung tinatawag nating pagpapakita ng kababaang loob at ng pagyuko ng mga tao kapag mga pinapatay at ginigilitan, yung mga sabihin natin, na those with the consensus they deserve to die, they deserve to be pulled out immediately from this world. Ang sinasabi nila, sana nakatulong ako. Sana nagabayan ko siya. Sana napangaralan ko siya. Sana ay nung lumapit siya sa akin, nabigyan ko siya ng payo at na makapagbagong buhay. But when he was still alive, pinakawalan ko yung pagkakataon na hindi ko siya matulungan. Kaya, Roderick and Rachel, sa pagkakataong ito, walang perpekto sa inyong dalawa. Kung paanong wala kayong makikita mga perpekto dito na mga tao. Kaya, ang sinasabi dito, sa paborito ko na ginagamit, aside from kung halimbawa na pagka natatapat po ng kapag Sabado ng hapon, which today, mga kapatid ko, we celebrate the anticipated Sunday Mass, panglinggo ng misang ito. Yung pagbasa natin, ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Korintyo, I think you are so familiar with 1 Corinthians chapter 13. When Paul, the apostle, defined what love is. At sa una niyang pagkasabi, ang una niyang sinabi, mga kapatid ko, ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi nananaghili, hindi nagmamapuri, hindi nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, hindi mapagtanim sa kapwa, hindi nito ikinatutuwa ang gawang masamang, ngunit ikinagagalak ang katotohanan, ang pag-ibig ay mapagbata, he bears all things, mapagtiwala, trusting, puno ng pag-asa, hopeful, at nagtitiyaga ang wakas. So St. Paul started by stating that actually ang sinasabi dito, ano ba yung pag-ibig na sinasabi dito na St. Paul? It is not, mga kapatid ko, a noun itself. It is God whom He describes. That the Lord is patient to us. The Lord is love. Kaya yung binibigyan po ng definition talaga ni St. Paul dito na ang pag-ibig ay ang ating pong Panginoong si Jesus. Na kung papalitan natin, mga kapatid ko, na ang pag-ibig, ng pangalang Jesucristo na nakikita natin, mga kapatid, na namatay para sa atin. Si Jesus ay matiyaga, si Jesus ay magandang loob, si Jesus ay hindi nananaghili, si Jesus kailanman hindi nagmamapuri, si Jesus kailanman ay hindi nagmamataas, hindi magaspang ang pag-ugali ng ating Panginoong si Jesus. Ang Panginoong Jesus ay hindi makasarili. Ang Panginoon ay hindi magagalitin. Ang Panginoon ay hindi mapagtanim sa kapwa. Si Jesucristo ay hindi natutuwa sa gawang masama. Si Jesus ay hindi nagagalak sa katotohanan. Si Jesus ay mapagbata. Si Jesus ay mapagtiwala, puno ng pag-asa.
at nagtitiyaga hanggang wakas. So Paul started by stating that God is patient, and he ended up by telling again that God is patient. From start to finish, he describes Jesus Christ as somebody who is so patient with us. Ngayon, ipapalit natin, Roderick at Rachel, ang mga pangalan nyo dito. At mamayang gabi, ay gusto ko na lagi niyong babalikan to, maybe once a month, o kaya pagka every 22nd ng bawat buwan. By the way, mga kapatid ko, ngayong araw na ito, inaalaala natin ang isa sa mga sabihin nating santa na meron tayong kasalanan. Sapagkat si Santa Maria Magdalena, mga kapatid ko, had always been portrayed by many Christians as a pokpok or a prostitute. But there is no fact na binibigyan, mga kapatid ko, na merong ganong katotohanan. Sa katotohanan, mga kapatid ko, siya po ay isang mayamang babae. Ang tanging description sa kanya ni San Lucas sa chapter 8, that she was possessed by the 7 demons. But that didn't make her a prostitute. Ibig sabihin, mga kapatid ko, sapagkat sa Magdala, nung napunta po kami sa Magdala, at together with my co-priests and my brother priests, there is a thriving business there, po ng isda. At marami ang nagkikwento doon na si Maria ng Magdala, kaya Maria Magdalena, because she is associated with the place Magdala, na ang babaeng ito ay talagang very rich. And she was one of the sponsors of Jesus in His ministry. Kaya yung pong pagkakamali, he was, sabihin natin po, misconstrued with the woman doon sa preceding chapter 7, na kung saan yung babae, po na mahaba ang buhok na umiiyak sa paa ng ating pong Panginoong si Jesus at pinupunasan, mga kapatid, ng kanyang mahabang buhok at binubungusan niya ng mamahaling pabango. Akala nila yun po si Maria Magdalena. But that woman in chapter 7 is unnamed. Wala pong pangalan yun. Hindi po yun si Maria Magdalena. Kaya marami tayong kasalanan kay Santa Maria Magdalena. Because we have been portraying her as a bad woman, a pokpok, a prostitute, which has no basis in Bible. And even extra-biblical writings have no proofs that she was one. Kaya wala pong patunay po doon. Katulad, mga kapatid ko, po ng ilan sa inyo, baka hanggang ngayon po naniniwala pa rin po kayo na ang kinain ng ating pong mga unang mga magulang ay anong prutas? Mansanas. Baka pati kayo, Roderick, Rachel, naniniwala. Hindi po. Nakalagay po doon sa chapter 3, po ng first book, Genesis, which means the start of everything, na ang puno o yung prutas, yung bunga ng puno ng igos o fig tree, yun, mga kapatid ko, ang sinasabing pinagbabawal ng Panginoon na kainin nila. Sapagkat doon mismo sa text, nakalagay doon, na pagkatapos nilang malaman na sila ay hubad, sila po ay gumawa ng pagtagpi sa kanila pong mga sensitive parts ng mga dahon ng fig tree o igos. And now you know, hindi mansanas. Hindi po talaga mansanas. Even if you research, mga kapatid, and ask any theologians, and even Jesus Himself and the Jews believe, mga kapatid ko, especially during Holy Mondays, pagkatapos po niyang kanyang triumphal entry into Jerusalem, we will see Jesus, the following day, that He would curse a fig tree. Sabi niya, magmula ngayon, wala nang kakain ng bunga mo.
And he was referring to what happened in Genesis. So yung mansanas po na sinasabi ng mga doktor, an apple a day keeps the doctor away, is true. At pwede pa rin natin sabihin, an apple a day, takes us away from sin sapagkat ang mansanas ay nakabubuti sa atin. Pero yung fig tree, mga kapatid ko, pag iyon po ay ginawa po ninyo, lalong-lalo na po yung kanyang pagkain at saka po yung kanyang dahon, napakakati. And we have experienced that. We were already warned, by our guide sa Israel, fathers, wag na wag kayong aakyat ng puno ng igo sapagkat mangangati kayo 11 days dito sa buong Israel. Kaya yung matitigas sa mga ulo, nangati. Kaya wala silang malamang kundi mga kapatid ko, magkakamot at nagkaroon silang dermatitis. You know what dermatitis means? Nangati po sila. At ang Diyos, mga kapatid ko, in spite ng pagiging matigas ng ulo ng tao, they were given chances. In fact, they were, sown by God, ng panibagong pantakip sa kanilang sensitive parts. Nagawa, mga kapatid ko, sa balat ng tupa. And we know who that, tupa is. Na ang magiging sagot sa kasalanan ay ang pagtitiyaga ng ating Panginoon, ang sakripisyo ng ating Panginoon. And it is not coincidental, hindi po aksidente, na dito po sa Parish of the Holy Sacrifice, ikinasal at pinili ni na Roderick at Rachel na magpakasal. Rachel at Roderick. Kaya kung titingnan ninyo, kung papalitan natin to, sana ito ay totoo. Well, I would tend to believe na ganito kayo. Ayan. Sina Roderick at Rachel ay matiyaga. Sina Roderick at Rachel ay magandang loob. Sina Roderick at Rachel ay hindi nananaghili. Sina Roderick at Rachel ay hindi nagmamapuri, hindi nagmamata. Sina Roderick at Rachel ay hindi magaspang ang pag-uugali. Sina Roderick at Rachel ay hindi makasarili. Sina Roderick at Rachel ay hindi magagalitin. Ang dalawang ito, yung kakasal nito, ay hindi mapagtanim sa kapwa katulad ng ating Panginoon. Mapagtanim ng galit o ng puot. Ang magiging mag-asawang ito ay hindi natutuwa sa gawang masama. Sina Roderick at Rachel ay nagagalak sa katotohanan. They celebrate the truth, they speak the truth, and they spread the truth. Sina Roderick at Rachel ay mapagbata. Sina Roderick at Rachel ay mapagtiwala. Sina Roderick at Rachel ay puno ng pag-asa. At ang mag-asawa, mamaya, mga kapatid ko, ay magtitiyaga hanggang wakas. Let me again ask you, Roderick at Rachel, every 22nd of every month, tingnan ninyo kung nagagawa pa rin ito. At ako ay magdadasal lagi para sa inyo sapagkat sinadya niyo pa ako talaga sa malayo. At ako nga humihingi ng paumanhin talagang maraming kapatawaran sa inyo sapagkat ngayon lang ulit tayo nagkita after maybe 3 months or 4 months. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, hindi ko i-indyanin itong kasal na ito. Hindi po ko pwedeng mawala sapagkat yun po ay aking pong pangako. Sapagkat ito pong dalawang ito, mga kapatid, especially Rachel, ako po inadestino po sa kanila pong parokya. Kaya, my dearly beloved, may I ask you na ito pong 1 Corinthians chapter 13 ay maisabuhay at makita natin sa pamumuhay ng magiging mag-asawang sina Roderick at Rachel. And you, dear brothers and sisters here, may I ask you to help them with your prayers and accept them as a new couple in our Christian community. May I now ask you to answer truthfully the following questions. Rachel, did you come here of your own free will to bind yourself forever in the love and service of your husband, Roderick?
Yes, Father. And you, Roderick, did you come here of your own free will to find yourself forever in the love and service of your wife, Rachel? Yes, Father. Are you both ready to raise as good Christians, the children whom God will give you? Yes, Father. Roderick and Rachel, since you wish to contract holy matrimony, please join your right hands and express your intentions before God and His church. Let's start with Rachel. Rachel, do you take Roderick here present for your lawful husband according to the rite of our Holy Mother, the Church? I do. Do you give yourself to him as his wife? Yes, I do, Father. Do you accept Roderick as your lawful husband? Yes, I do, Father. Let us now go to Roderick. Roderick, do you take Rachel here present for your lawful wife according to the rite of our Holy Mother, the Church? Yes, I do, Father. Do you give yourself to her as her husband? Yes, I do, Father. Do you accept her as your lawful wife? Yes, I do, Father. Now please say together the prayer. Grant us, O Lord, to be one, one heart and soul, from this day onward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and cherish, until death do us part. And I, by the authority of the Church, calling on all those present here as witnesses, confirm and bless the bond of the marriage which you have contracted in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. We shall now bless your array and rings. Our help is in the name of the Lord, Who made heaven and earth. Let us pray. Bless, O Lord, these rings, so that your servants, Roderick and Rachel, who wear them, may ever live in mutual love and in unbroken loyalty through Christ our Lord. Amen. Let us pray. Bless, O Lord, your servants, Roderick and Rachel, with sufficiency of material possessions which these arrays symbolize, so that they may use them to attain eternal life through Christ our Lord. Amen. May nakadampot po ba ng aray sa inyo, ng ara sa inyo dyan? Ayan pala si Bunso eh. Please. Halika na rito, Bunso. Baka magastos mo yan eh. Tell her. Rachel, wear this ring as a sign of my love and loyalty. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tumaba yata kayong dalawa. Kaya kasi nag-diet. Roderick, wear this ring as a sign of my love and loyalty. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I give you this array as a pledge and dedication
to your welfare and the welfare of our children. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I accept what you offer me and also accepted the joys and responsibility of a Christian wife and mother. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kukunin ko muna ito. And ready na kayo, mga photographers. Roderick, pakilipat mo yung veil ni... Lalayo po kaming konti. Roderick, you may now kiss your bride. Pray. Lord, in your love, you have given us the Eucharist to unite us with one another and with you as you have made Roderick and Rachel one in this sacrament of marriage and in the sharing of one bread and one cup. So now make them one in love for each other through Jesus Christ,
our Lord. Amen. Roderick and Rachel, now that you have received the holy sacrament of matrimony, I admonish you to remain faithful to one another. Rachel, love your husband, Roderick, and be a good housewife. Persevere in faith and love and holiness. And Roderick, love your wife, Rachel, as Christ loves His church, and live with her in the holy fear of the Lord. The Lord be with you. And with your spirit. And bow down for the blessing. May God, the eternal Father, keep you of one heart in love for one another, that the peace of Christ may dwell in you and abide always in your home through Amen. Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless all of you here and who are gathered here, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go. The Mass is ended. Go in peace to love and serve one another. Thanks be to God. Palitin ulit natin yung kiss natin dito, nakalagay dito. Ladies and gentlemen, I present to you the newlyweds, Roderick and Rachel.